groundbreaking mo po ng Papa Nasnabas? Ako, actually po, sa totoo lang, kami natutuwa dito sa bayan ng Ipapad kasi we belong to the Jeddah municipality, no? Yung geographically isolated and disadvantaged area. Ibig sabihin, yung means of transportation namin before, no? That is 55 years ago, ay through Pambut lang, no? Galing Oras River going to Ipapad, which is actually a very hard transportation, no? We will travel almost 6 to 8 hours from Oras to Ipapad, no? Lalo na kung summertime, mababaw yung tubig ng ilog, so masyado pong matagal yung transportation namin. Pero ngayon na nabuksan na po, no, yung highway galing Artiche hanggang dito sa Ipapad. At saka ito po, itong atin ngayon na magkakaroon tayo ng groundbreaking yung dito sa may portion ng Ipapad to Las Navas, no? I think we have only 6 kilometers remaining missing link, no, between the Eastern Samar and the Northern Samar provinces. So ito po ay malaking tulong po, no, lalo na in general dito sa Eastern Samar at saka particularly dito sa amin sa Ipapad. Bakit? Ito po ang magiging alternative road, no, route natin going to Northern Samar, exit sa Allen going to Manila, no? So mas maikli na dadaanan natin in comparison to the recently inaugurated by President Marcos, no, yung Simora Bridge, no, or road dito sa kabila sa Pacific Towns. So ito po, malaking tulong po ito dito, no, kasi lahat na ng mga vehicles actually, no, I think they will prepare itong kalsadang ito kasi mas maikli nga going to Manila. So, in pagkasunod niyan, siyempre, kami rin dito magiging benefited, no? Dahil yung transportation, yung mga goods, mga supplies, construction supplies, or anything, bababa rin yung bababa rin yung mga presyo. Hindi kagaya nung unang panahon na talagang dollar ang namin dito, no, yung mga presyo ng mga common commodities. Pero this time, sabi pa itong road na ito, nagpapasalamat talaga kami kay Congressman Libanan kasi nakikita ko sa kanya, no, yung talagang malasakit niya sa mga kababayan natin, no, na mahihirap, lalo na dito sa amin sa Ipapad, no? Ngayon lang kami nabigyan ng pansin practically, So, sa amin dito, itong ginagawa niya, no? Lalo na yung another access road, no? From Maslug to Ipapad, na naumpisahan na rin, no? I think he has funded almost 300 million from Maslug to Ipapad, no? Next year, I think we will also start Ipapad to Maslug na kalsada. So another road that will make even shorter, no, from Canabed, Dolores going to Northern Samar. Mas maikli pa ito ng another 1 hour. More than 1 hour na difference. So ibig sabihin yan, kami mismo dito sa Ipapad na dating nasa gitna ng kabundukan, practically magiging na kami dito, parang convergence of roads, no, from Eastern Samar, Northern Samar. At saka ang laking tulong po, no, kasi sabi pa nga, no, where the road ends, there's the insurgency. Ngayon, sa nandito na yung mga kasundaluhan natin, lalo na ng paglipat ng 52nd IB dito sa Ipapad, no, talagang malaking tulong po, no, sa peace and order situation dito. So, alam naman natin, kung walang kapayapaan, katahimikan ng isang lugar, imposible yung development. So, with the 60th founding anniversary, sabi ko, this will be another milestone for us in Ipapad, no? With this infrastructure na binibigay na dito ni Congressman Libanan, no, na magkakaroon talaga tayo ng chance, opportunities, no, na mapaunlad yung kabuhayan ng ating mga kababayan, no, at saka sa ating mga kanayunan, no. Kasi pag natin dito, if you will
observe, pag na ano natin itong kalsada doon sa Northern Samar, ito po yung rice granary ng Northern Samar doon. Yung pinakamaluwag dito, I think sa buong isla ng Samar, itong rice granary ng Northern Samar, yan ang pinakamaluwag. So dito, kami magiging benepisyado na rin kami dito, saka yung buong kabayanan dito sa tri-boundary ng Samar, no? Kasi part kami sa tri-boundary, no? Kami ang eastern part na boundary, tapos pati Maslog, tapos San Jose de Buwan, Batuginaw, Las Navas, Katubig, yan kami po dito, Nicocoses, no? So itong area na ito, actually itong playground dati ng ating mga kababayan na hindi pa bumababa. So ngayon na na-neutralize na ng ating mga armed forces, mga kapulisan. So ngayon po, nakakaakyat na kami doon sa mga far-flung barangay namin. Nakakapagdala kami ng mga basic services. No? In fact, the good governor, Ben Abardon, last month, pumunta kami sa pinaka-malayong lugar ng Barangay Dorillo, no? Yung dating inambusan ng mga NPA doon. So, pinunta namin yan. So, ngayon, with the access roads na mayroon tayo ngayon, yung mga tao namin, yung mga products nila doon sa mga, sa mga farmlands nila, ngayon, madali nang makalabas. Sa pating kupra, which is our first or primary source of income dito, medyo nakakaluwag-luwag na rin, kasi madali nang i-transport from the barangay hanggang dito sa bayan sa kung sa atin ang gusto dito. Sir, rainy season na tayo, sir. Po yung ilang barangay na far-flung barangay sa makaka-benefit itong kalsada mas na. So far naman, ito talagang road to Las Navas. Actually, yung ngayon, mayroon ng kalsada tayo dito sa Sitio Kasapan ng Barangay 4. At the same time, yung highway, we have already highway from Sitio Kasapa, Barangay 4, going to Mabuhay. Isang yan. So, dalawa na. Then, we are starting also dito na sa Barangay Kasapa, going to Barangay San Roque, Calmanaba, na was funded also by Congressman Libana with 43 million. So, matatapos na rin yan ngayon. Sir, yung mayor, isang real problem kasi ng Hipapad, yung flooding. May nakita na ba tayong long-term solution for that? at saka ano yung paghahanda in connection with that question? Paghahanda natin, rainy season ngayon. Actually, nakikita naman yun, nasa catch basin kami, practically. Although nasa bundok kami, pero binabaha pa rin kami. Kasi bakit? We are situated in 2 rivers. Nandito kami sa gitna. 2. Tapos yung mga bundok, lahat pasok dyan. Tapos yung mga tributaries ng mga ng mga rivers extends to the northern part of Samar. So pagbaha doon o malakas ang tubig doon, babaha kami dito. Dito rin sa right side, nandito, galing western Samar. Pag malakas ang ulan nito, babaha rin kami. So kami dito ang sumasakop lahat ng mga tubig nila, pag bumabaha. Pero sabi pa namin, kami dito sa Hipapad, ever since actually bumabaha naman kami talaga dito. But the problem this time with the climate change actually, mas mataas, mas mabilis, mas malakas na hangin na ang aming nararamdaman. So, yun po ang kalagayan namin dito sa Hipapad. Hindi namin maiiwasan yan. Pero sa ngayon na mayroon ng mga highways, mayroon na ngayon mga access roads, isang barangay dito, yung Barangay Kasapa, Sitio Kasapa ng Barangay 4. Actually, yan ang nakikita ko, magiging expansion ng town ng Hipapad, Kasi nandun sa may bundok na, hindi na tinatamaan ng baha, So later on, actually, even yung mga bagong nagtatayo ng mga kabahayan, ina-advise namin na wag na dito sa town proper, but maghanap na doon ng mga high ground, na mga lote para doon na sila Pero may mga ba tayo, malalaking evacuation center? So para po, ayan ang problema namin, wala kaming evacuation center, Parang Rodrigo Albana. Kami dito palaging tinatamaan ng bagyo, baha, wala kaming evacuation center kasi
Bakit Hindi sir, naman- hindi nagre-respond sir yung mga national government? Actually, nag-response naman, pero we just keep on requesting, but wala pa kaming natatanggap sa response, no? At saka hindi kaya ng local government, no? Kasi usually millions yan, no? Kaya na namin siguro 25 million lang per year yung 20%. Ate Pen, Mayor, ano po ang plano sa makipot na daan na papasok ka dito po sa inyong bayan, sa Hipapad? Ito ngayon, yung rough road Yeah, natin, opo. the remaining rough road actually. So practically, yung bayan namin sa Ipapad, we have already changed, no? Yung mga kalsada namin dito, yung DPWD standard, yung kapal, yung luwag, sa town proper. Ito kasi, may issues dito, ano? Actually, yung kanyang landslide prone area, tapos yung mga nanirahan dyan, ano? Road right of way, so inaano pa namin yan, no? Pinag-uusapan kasi madugo yan, ano? Tapos sabi pa, but this time actually the good governor has funded, no? As coming na bid na 9 million for that road dyan, no? So siguro next time, next anniversary namin, medyo maganda na yun. Okay? Mayor, may plano po ba yung LGU at Papad na palalimin pa yung hilog ng WAS para tuloy-tuloy yung daloy ng Hindi, yan ang magandang ngayon balita sa amin, ano? Kasi actually I have requested, no, the amphibious excavator from the DPWH region through the provincial office, DPWH office. So in principle, the engineering office dito through engineer yung Silio Candler. Last time, he informed me, no, that in principle, my request is already approved, no. So very soon it will be delivered to Hipapad, no. So one strategy is to have bridging, ano, yung mga kahoy na nandun sa gitna ng mga ilog, no. So yun ang harang sa daloy ng tubig, no? So ito makakatulong sa amin, no, na mapadali yung kanyang pambabayan. So sa ngayon. Sa Mayor, Mayor, looking forward for the development of the municipality of Hipapad. May plano po ba yung LGU na magtayo po dito ng terminal? Para, kasi ito makikita natin na magiging transportation hub ng mga provinces ng buong Samar. Actually, meron na kaming plano dyan sa CUP namin. Meron na kaming identified na mga lugar na pwede paglagyan ng mga terminal. So, sabi nga pa nga, no, posible kami dito yung maging karoon ng stopover o parang Buray style, no? Kasi dito pumapasok na yung territories ng mga highways na dito. Yung galing Snap, Paslo, galing sa Tichen, galing Lapinig, no? Meron na kaming access road dyan. So practically, dito na talaga, no? Pwede kami mag-gawa. Mayor, good afternoon. Itanong ko lang, meron bang mga payout na yung sinasagawa ngayon dito sa founding anniversary financial assistance from the government? Actually, nakakuha ko ng just 1 million financial assistance. No? So, actually, we will be distributing it later. So, almost 2,000 per beneficiaries. 500 beneficiaries. 500 Beneficiaries beneficiaries, po. how much 2,000. naman? 2,000. 2,000? Oo, hirahin o ng mga beneficiaries. Actually, How all many? barangays po. Natin, identified. No? Yung hindi pa nakakatanggap ng mga tulong, no? Kasi kami dito, actually, we have database, no? Kung halimbawa, nakakobra ka na kayo ng aling ganito, no? Kagaya nung yung card ni Congressman Abunda, card ni Congressman Libana, no? 500, may 800, no? So ngayon, yung natitira, doon kami kumukuha para lahat sila. Ilan yung household ng Hipapad? Almost 2,300. So, makakover lahat? Actually, in a year time, nakukover ko yan lahat. Maski yung mga families, no? We have only 2,870 families. So, nakukover namin yan.
taken care. Mayor, ano po ang means of communication natin dito sa ating bayan during normal situation and during emergency or disaster situation? Dito sa amin, yung network namin is on smart lang. Smart lang. Wala kaming globe dito. So in times of disaster or emergencies, we have this provider, ngayon yung Starlink, no? So malaking tulong sa amin kasi usually pag bumaba kami dito o may bagyo kami dito, automatic ino-off yung isabil ko kasi flooded nga. So depende sa katagalan ng tubig, yan rin ang brownout namin. So pag wala kaming ilaw, automatic rin wala kaming signal. So it now become worse pa sa amin dito. Cut off kami talaga sa outside world. Kumbaga. But this time with the Starlink, no, at least, no, through internet, through Facebook, or Messenger, pwede ka makakonect. Without Starlink, without signal, within the municipality, anong alternative natin na means of communication? Actually, Kabalikat is very active radio group. We are very active in that is our first before our communication, yung radio, until radio. So we have here in mayroon kami ditong base, no? Base na radio, then connecting all areas. Mayor, exactly a year ago, nag-groundbreaking tayo ng road construction going to Shanizi Falls. Kumusta ang update? Actually, ready for turnover na siguro within a month. No? So, pasalamat kami na every time na nagkaroon kami dito ng anniversary, founding anniversary, mayroon magandang parte, no? Second part. Now, this is now, last year, July 1, ganoon rin ang nangyari, ano? Yung hapon, nag-groundbreaking tayo doon. So ngayon, mayroon na naman binigay ni Congressman Libana na 100 million, ano? To, kumbaga, madugtungan natin yung ating mga kalsada. Mayor, you said a while ago na ang Ipapad is playground ng mga ng mga kaibigan natin, mga kapatid. Opo, actually, admittedly, ganun po nangyari dito. Noong 1980s, no? Late 70s and 80s. No? Yan ang kasagsagan dito ng mga insurgency. Practically, almost ilang barangay dito ang no man's land. Practically, kami, pamilya namin, ano? Dahil sa Bell family namin, ano? Affiliated kay President Marcos dati. Our family was exiled practically from this place, Uras. Kasi tinatarget kami kasi the first actually mortality casualty ng mga New People's Army was my uncle, no? Barangay captain in one of the barangay loob in Lapinig, no? Kapit bahay natin. So from then on, actually, maski yung mga product namin sa mga farm namin, binibigay sa amin. Yung mga kalabaw namin, lahat kinuha nila. Practically. So yan ang worst na nangyari. Follow-up lang, Mayor. Yung mga nag-surrender, kumusta naman po sila ngayon? Kumusta sila namumuhay dito sa Ipapad? At ano yung mga interventions na binigay po ng LGU ng Ipapad? So far actually, yung ano namin dito, yung mga surrender talaga. No? Hindi talaga dito nagsusurrender. Doon sa mga kalapit na bayan namin nagsusurrender siguro. Kasi dito naman sa aming bayan, kumbaga, kung sa ano lang, kung sa poblasyon, actually peaceful kami dito. Pero yung mga barangay doon ang medyo problema. So yung iba naman na nagsusurrender dito, actually, inaano namin na, palagi namin binibigyan ng mga livelihood, kumbaga, kung paano mga dumating dito. Saka pinaalalayan namin dito sa NGO, pagkain, at saka iba, scholarship sa mga kabataan. Mayor, isa pa, are you supportive po doon sa mga tulong na binibigay? Balik sila dito, saka mabalik na lang yung operation para naman makatulong pa rin sila. Thank you po. May nasa insurgency, magtatagal pa ba bago